Siyempre, tuloy-tuloy na tayo. So, mag-focus ka dito. Dito, kalimutan yung problema. Mag-focus ka dito. Bakit? Sino dito yung may mga utang? Taas ang kamay. Marami. So, yung may mga utang, kalimutan. Bakit? Dito yan, susolusyonan natin para makabayad kayo. Okay? Okay, dire-diretso na tayo. Pag tinawag na yung speaker, palakpakan natin. So, syempre, grabe to. Bakit? One of the training team. Grabe, di ba? Kapatid ng may-ari. Di ba? Guwapo. Di ba? So, pinapadala po siya Luzon, Visayas, Mindanao, and international, not only in national. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Okay? So, pakita natin kung paano natin i-welcome yan. Yung pagpalakpak, depende sa pangangailangan. Okay? Kaya itoto muna yan. 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon palakpak! Palakpak! Para lumabas! Bigong palakpak naman para kay Danny Santos. Good morning, everyone! Good morning! Sino yung gusto niyo maman? Taas ang kamay! Ano ba yun? Parang nag-aasa. Okay, good morning, everyone. Pwede mag-request? Pwedeng i-move natin yung chair natin konti dito para madagdagan ng chairs doon. Masyadong maluwag yung gitna. Wala naman siguro ikakasal. Para may dadaan dito. Yan. Para ang dami kasi mga chairs doon. Kasi may mga isang batalyon pa rin na parating. Umaten lang kayo para mag-charge ng cellphone. Wala yung charging sa bahay nila. Ayan, start tayo. Sino po yung mga baguhan? Yung mga kadyo-join pa lang ng someone. Can I see hands? Someone. Okay, yung mga ganito. 6 months pa baba. 1 year pa baba. Yung mga mag-quit na. Alam niyo bakit ko tinatanong yan? So that I will know kung paano kayo pakikitunguhan. Ano ba yung needs ng bawat isa. Uy. Parang wala sila nakikita. Okay, anyways, bago ako mag-start, syempre, umpisahan ko to, lalong-lalo na doon sa mga bago at hindi gaanong kilala pa. Ganun. Bakit naman nakakagano dito, di ba? Tapos ipopost nito. Power, yung training. Ayan. Okay, anyways, ganito yan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, probably some of you here kasi, karamihan na naririto ngayon, mga onliners. Tama, mali? Oh. So, yung iba dito, pumupunta lang, kung gusto lang, pag pinilit lang ng upline, so hindi kami nakikilala. Tama? At lalo-lalo na hindi kami napapakinggan. Tama? Ang napapakinggan lang mostly yung mga bulong ni Satanas. Yung gusto na mag-quit, habang ko ituloy yan, walang mangyayari sa'yo dyan. Yan yung mga pinapakinggan mo eh. Yung mga bulong ni Satanas yun. Yan yung mga napapakinggan nyo. Okay, so, 29 years ago, tagal yun. 29 years ago, katulad nyo rin ako, naimbitahan sa ganitong business. So that means 29 years ko nang ginagawa yung business. Okay, 29 years ago, so pag tinitignan mo kasi, karamihan sa inyo mga millennials, bata, kasi bilang lang yung mga millennial. Bakit naman pag matanda, di ba? Millennial. Bakit magkakaroon? Millennials, millennial. May linya-linya na rangers, di ba? So, karamihan sa nakikita ko right now, hindi pa pinapanganak, ginagawa ko na yung business.
So 29 years doing the business, 22 years as a trainer. Ganun na ako katagal nagtuturo. May yumaman, di ba? May hindi. May mga namatay na. Pili na lang kayo kung saan kayo doon. Wala. No. Masat na. Sasabihin na yata ako. Nagbabago yung tono di ba? Yeah. So 29 years ago, katulad nyo rin ako naimbitahan. Nung naimbitahan ako, kayo kasi hindi ko alam. Probably, most of you here was invited through online. Tama? Pero hindi ko alam kung ano yung mga tawag dito, lengguwahe o ano ba yung tamang terminology. Ano yung mga sinabi sa inyo nung naimbitahan kayo. Hindi ko alam. Kasi nung panahon namin, walang katulad yung nag-online. Wala nang Facebook nung panahon namin. Wala lang cellphone. Pinakaunang cellphone lumabas siguro mga 98, mga gano'n. Hindi pa afford ng karamihan. Ano yung cellphone dati? Yung parang pang ano ng yelo. Tapos antena, kailangan yung pang gano'n. Ganun mga cellphone dati. Yung evolution ng cellphone ang nabungabutan ko yung mga 3210, di ba? Yung pagandahan ng backlight, di ba? May yellow, may pink, magano ko. Pag marami kang ilaw doon sa cellphone mo, kakaiba ka. Ngayon, pag gano'n yung cellphone mo, kakaiba ka. So, ganun yung mga nabutan ko. So, dadalhin ko kayo sa point na kailan ako nag-start, di ba? Ano ako nung nag-start, at dadalhin ko kayo ano yung mga nararanasan nyo ngayon. Kasi most probably some of you here, nandun kayo sa point na nag-iisip ka kung itutuloy mo pa ba o hindi na. Kahit hindi nga masabihin sa akin yan Marami sa inyo, nandun na kayo sa puntong ganun. Oo. Yung ubusin ko na lang isang kabang bigas dito sa hapag. Pag naubos ko, alis na rin ako. Ano? Alam mo? Meron ganyan yung pagpasok sa hub, payat, paglabas ang tabak-tabakan. Successful, tumaba siya. Hindi nga lang lumaman, di ba? Pero at least tumaba siya. Maraming ganun. So, nung na-invite ko ako 29 years ago, I was working as a janitor sa Nestle Philippines. So, most probably, most of you won't believe na ang kalagayan ko dati, katulad nyo, mga patay gutom na. Magdiretsahan na tayo. Arte-arte pa kayo, kaya hindi kayo mayaman, arte-arte. Patay gutom din kayo. Diretsahan tayo, masaktan ang masaktan. Katulad nyo ako, patay gutom, nangangarap na magbago buhay. Tama? Lahat naman kayo dito nangangarap. Not unless, nandito ka tayo. Nandito yung crush mo. Ganun lang. Or ito lang yung nakikita mo pag-asa para makakain. Hindi ko isakap, di ba? Hindi ko isakap. So, 29 years ago, yung isang kaibigan ko invite ako, sabi niya, Bong, gusto mo bang yumaman? Hindi ako agad naniwala. Nagduda ako, bakit? Yung nag-imbita sa akin, mukhang patay gutom, maniniwala ka ba? Tingnan yung katabi nyo. Ganyan na ganyan, ganyan na ganyan. Hindi ako naniwala. Pero nung sinabi niya, pakakainin kita bago kita dalhin sa seminar, syempre hindi siya nagdalawang salita. Patay gutom ako noon, di ba? Pakakainin. Pinakain niya ako dito sa Shady sa Green Hills, sa Green Hills Shopping Center. Nandito yun sa katungay niya, parang tinanggal na. Tatawid ka na. Yan, yun yung office ng first company na sinalihan ko. Hindi ko nababanggitin ko ano yun. Nung na-invite ako, pagtawid namin, ito yung unang napansin ko. Sa baba pa lang, sa ground floor, napakaraming tao. Pag-akyat namin sa seminar room, napakaraming tao. Times 3 neto. So sabi ko, kung baga sa langgam, hindi magkukumpul-kumpul ito kung walang matamis. So anong ibig sabihin? Curious ako, anong meron dito? Umupo ako sa harap. Ganyan na ganyan ang upo. Nakaganyan din ako. Tumawa din ako ng ganyan na ganyan. Ganyan na dalawa. Ganyan kaliwat kanan. Yung upo din ako ganyan. Sa harap ako lang ako.
So ako kasi, ang ginawa ko, in-observe ko anong meron. Ano ba meron dito? Eh yung nagsalita, dating jeepney driver, na kumikita nga na hindi bababa sa 1 milyon sa buwan. So gulat ako. Pangalawang nagsalita, dating security guard na kumikita rin ng hindi bababa sa 1 milyon sa buwan. Pangatlong nagsalita, dating security guard ng 7-Eleven na hindi rin bababa sa 1 milyon sa buwan kinikita. So pumasok sa isipan ko, anong meron tong mga taong to na wala ako? Kung kaya nila to, kaya ko rin. Yun yung inisip ko. Yes? Kasi kung ang pagbago ng buhay, ang pagyaman natin nakasalalay sa itsura, ang layo ng itsura ko sa kanila. Oo naman. Yung pag pinagtabi-tabi mo kami, doon mo makikita paano pinaghihiwala yung basura. Kasi yung nabubulok, ako yung hindi, ang layo. Okay? Eto pa, yung magkabilang dulo nung stage, parang ganito, doble yan eh. Katulad nito, nakalagay lahat ng mga produkto. Okay, nakatawag pansin sa akin doon, yung produkto doon, yung pampaputi ng kilikili. Sa loob-loob ko, may pampaputi kasi ng kilikili doon. Sa loob-loob ko, ilang maitim na kilikili ang hahanapin ko. Para lang yumaman ako. Di ba? Pwede mo makita ng kilikili mo? Alam mo yung tinatawag na yung tinakpan nung araw, ay ng buwan yung araw, ganun. Ang hirap talaga, sabi ko. Eto, tapos tinignan ko yung mga kasama kong umaten ng seminar. O yung mga bago dito, tignan nyo yung mga kasama nyo umaten ng seminar. Tignan nyo. Tignan nyo! Tinignan ko sila, sabi ko, ito ba yung mga itsura ng payaman? Eh, karamihan doon, mga patay gutom din katulad ko. Lalo yung katabi ko, nakapambahay, naka-t-shirt na puti, plain, naka-short, naka-chinelas, patay pa yung kuko. Maniniwala kang yayaman? Nagduda ako. Ngayon, pag-uwi ko, alam niyo ba hindi ako makatulog nung gabi yun? Alam niyo bakit? Ang pinag-uusapan, nagkakabago ng buhay, itutulog mo. Natural, hindi ang yayaman nila. Ang yayaman nila, sa totoo lang, mas mataas pa nga ang pinag-aralan ko doon sa isa. Dahil ako high school graduate. Siya grade school lang nung tinapos. Nakayanan niya. Nagets niya? Kung sabi ko, kaya niya eh. Pag di ko kaya, hindi ako makatulog nung gabi yun. Hindi ko alam kung, kasi hindi ako nakaligo nun eh. Kung yun yung dahilan. Pero hindi talaga ako makatulog. Siyempre, gustong-gusto magbago buhay eh. Dumaan ako sa, alam niyo yung hirap na, yung buong araw walang kinain. Siyempre, hindi halata. So, katumatang mo ate. Totoo yun, hindi kayo maniniwala kasi ang basihan mo kung ano nakikita mo. Natural, resultado na ako. May pera halangan kang patay gutom katulad mo. Siyempre, kahit kayo naman eh. May nakita nga ako dito, pag-join niya. Kasamba hindi ko binababa. Pero tipikan, simple. Nung pagyaman, kung makapunta dyan, yung heels lang. Oo. Tuwid naman yung dapat, tumakapili. Tapos yung hikap, alam mo, ba't siya? Lahat na mababago buhay. Tawa-tawa kayo ngayon, pero mamaya lang kayo, ha? So, pag-usapan muna natin. So, nung ako'y sumali, that was 1996, alam nyo ba, kumita ako 2004. For almost 8 years, ginagawa ko yung business. Pinakamalaki kong income is 3,000 per month. 8 taon na gano'n. Yung iba nga sa inyo, wala pa 1 taon, gusto na mag-quit. Tama ba? Nandiyan ba sa tabi mo, yung pinatutukuyan ko? 8 taon yan, ganyan. 2004, alam niyo, pangarap ko nga dati, kumita lang ng 20 mil sa buwan. Alam bakit? Kasi as a janitor sa Nestle, ang income ko, 8,000 per month. Janitor. Tanong, malaki maliit? Malaki maliit? Maliit. Lalakihan ko, 8,000 per month.
Mahirap nga buhayin sarili mo, may pamilya ka pa. Tama? O, isipin mo ang iniisip ko before, kailan ba ako kikita ng 1 milyon? Oh, 1 milyon. Kumita na ako 1 milyon. Tuwang-tuwa na ako. Nakakaagaw naman, eksakto ka nakagana na ako. 1 milyon. Alam niyo ba, kikita ako ng 1 milyon by working 12 years by earning 8,000 per month. Ulitin ko kikita ako ng 1 milyon pag magtatrabaho ako ng 12 taon pag ang sweldo ko 8,000 kada buwan. Yun ay hindi ko gagastusin. Hindi magbabayad ng bahay, kuryente, tubig, hindi kakain, gano'n lang. Basta, trabaho. Kahit maringinig daw, sige, trabaho. Kikitain ko yan. Ang worst nun, hindi ko pa hawak yan, bawas na. Tax, SSB, pati pag-ibig. Hatiin mo yan, 4,000, 15 na katapusan. Kaya mo mabuhay, Brad? 4,000! 4,000! Hirap! Ganyan yung buhay ko before. I was working at Sukat Paranaque, warehouse ng Nestle. Nakatira ako sa Upper Bicutan. Alam niyo yung room for rent? I was renting that for 2,200 per month. O, ikwaltas mo na sa 8,000. Magkano tira? Kuryente mo pa, tubig mo pa, pamasahe mo pa, pagkain mo pa. Kulang. Yung inirerentahan ko yung, alam mo yung, nandun na yung kwarto mo, kama mo, kusina. Lahat nandun na. Yung pagpasok mo na dulas ka, exit agad. Ganun ako na. Sino mo gusto mabuhay sa ganun? Kaya nang wala akong choice Wala hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Ang high school lang tinapos ko. Yun nga lang, syempre, nangangarap ako. Naintindihan nyo? Yes. Come 2004, doing the business, I started to earn 20,000 per month, 30,000 per month, 40,000 per month, 50,000 per month, 60,000 per month, hanggang yung 20,000 na yun per day, 30,000 per day, 40,000. But it took me 8 years. Ulitin ko 8 years. Ngayon sabi mo, Sir, 8 taon pala. Noong panahon ko, hindi ko sinabing kayo yun. Kasi magkakaiba ang journey natin. Noong panahon ko, walang Facebook. Ngayon, pag open mo lang, nandiyan na lahat ng prospect Tapos, nahirapan ka mag-imbita. Noong panahon namin, walang Facebook. Sino imbitahan namin? Paglabas pa lang ng bahay, pupunta kami, barabarangay, kakatok ka pa lang. Pagbukas mo lang, ano yan? Ganun kahirap. Laki-laking babae ng pangit-pangit. Alam mo yung hindi ka pa kumakain, ganun ka lang. Kung pwede nang gawin kong burger yun Ganun kahirap. Samantalang ikaw, pagbukas mo ng Facebook, andyan ang prospect, kakausapin mo na lang, tamad ka pa. Ilan bang kinakausap mo sa loob na isang araw? Doing it on Facebook. Idinare ko kayo. Ang bilis! Kasi nagmamagaling ka, akala mo, gusto mo kasi kasing galing ka namin. Hindi pwede, yung nag-uumpisa ka pa lang. Ang importante, umpisahan mo ngayon, gagaling ka rin. Dahil yung nag-umpisa ako, hindi naman ako magaling. Katulad mo nga nung ako tatanga-tanga. Hindi ka, sakit mo ginalita kami. Ganun lang ako Yun nga lang, ayaw kong ma-stick sa ganung buhay. Kung gusto mong kumawala sa ganyang buhay, baguhin mo yung ginagawa mo. Kasi hanggat hindi mo babaguhin yan, walang mababago sa buhay mo. Sabi nga nila, if you always do what you've always done, you always get what you've always got. Sa Tagalog, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo magbago buhay mo. Kung anong ginawa mo for the last 5 years, anong resulta? Kung anong sitwasyon mo ngayon. Ngayon, kung anong ginawa mo for the last 5 years, gawin mo rin for another 5 years, anong resulta? Ganun pa rin, wala kang binabago Alam mo,
kung lahat ng bagay na komportable ka ginawa mo na, ang resulta ganyan, so gusto mong baguhin yung buhay mo, gusto mong yumaman, ang gawin mo, yung mga hindi ka komportable. Kasi sa komportable, walang nabago. So gawin mo ngayon yung hindi ka komportable, baka doon magbago buhay mo. Alam mo yan sa sarili mo. Ano ba yung mga bagay na hindi ka komportable? Yung kahit naantok ka na kailangan kong gawin ito. Gets nyo? Yes. Hindi tulad ng oras ng katawan, tulog ka. Pag tinanong ba't di ka humahata, walang kape. Kaming ganyan nagko-complain. Aming narinig. Hindi makahataw kasi naantok ng weird ng daling araw, walang kape. Eh di humataw ka sa St. Peter's. Iyahatid sa'yo yun. May sopas pa mamaya. May skyplex pa kung gusto mo. Oo, tabihan mo yung bangkay. Pag nag-join yun, malupit ka. Yung sinasabi kong hindi ka komportable na. Kumakalam na yung tiyan mo, pero wala kang choice kung di humataw. Kasi yun lang yung kailangan mong gawin para baguhin yung buhay mo. Ngayon gusto mong mag-quit, i-dare ko kayo. Marami sa inyo rito, kahit hindi nyo sabihin yan, marami sa inyo nandun na kayo sa sitwasyon na namimili ka na. Tutuloy ko pa ba? O hindi na. Tutuloy ko pa ba? Alam niyo yung ganon? Tingnan yung katabi nyo. Ganyan na siya ngayon. Yung iba, attend ako. Last na to pag-attend ko ng MDO kay Sir Bong. Pag hindi pa rin ako na-motivate, mag-quit na. Ayaw ko na. Gutom na nga sa hub. Laging ganun ko, mangulam sa hub. Tapos yung isang piraso, hati pa kami nung kahab ko. Nagreklamo eh. Nakaka-relate ba? Yes! Alam niyo bakit ko alam yan? Sabi ko nga sa inyo eh, I'm still doing the business. Ako mismo, ginagawa ko to. Aside from a trainer, I'm also doing the business itself. I still have my group. At bakit ko nakikwento to? 29 years ko ginagawa eh. Kahit nga wala akong PowerPoint, ikwento ko lahat sa inyo, kulang itong buong gabi. Lahat ng nararanasan nyo, naranasan ko na yun. Ma-reject? Sus naman. Ilang sarili mo. Diba? Hindi pa hindi, hirap ka. Pangit ka na, hindi ka pangingit. Eh, paano hindi ka ma-reject? Galing naman eh. May nakikita ko hindi ko tutulong sa basta ba't hindi? Ba't na rito eh? Sinong sasali sa inyo yan? Gusto mo negosyo? Siguro yung mga magjo-join sa'yo, nasa Manila Memorial. Wala kang kabuhay-buhay eh. Paano mo engganyo ang isang tao na hindi ka engganyo mukha mo? Kahit maganda ka, kung hindi ka palangiti, pangit ka. Alam niyo ba nung panahon ko, kasagsagan na pag-network ko, sabi ng mga mentor ko, "Baka gusto bang yumaman? O naman apply. Paano kaya yaman? Suplado ka. Totoo yun. Noon, palangit. Hindi nga ako namamansin. Oo. Sino maniniwala sa'yo? Hindi ka man namamansin. Hindi ka man lang umiti. Tinuruan niya akong umiti. Yumaman ako. Gusto ituro ko sa inyo? Ganito gawin nyo mamaya. Pag-uwi nyo. Tabahan nyo sa hub. Yung sinasabi na ba? Pagdating nyo sa hub, okay, siguro yung mga oras ng tulugan, ganyan. Siguraduhin nyo kayo lang ang missing. Humarap kayo sa salamin. Pagharap nyo sa salamin, ganito gawin nyo. Parang ito. 2, 3,
Sampu yan. Pag yung lagi kang ngumingiti, napapractice mo, napapadali, nakakasanayan mo. Tama? Pag lumabas ka sa bahay, may nakasalubong ka, ngitian mo. Pag umiti yung patay, yung recruitin mo na. Oo. Pero huwag naman ganito, paglabas mo, walang katao na. Ngiti ka rin. Buang ka na. Ngayon, question. Sir, bakit sa gantong industriya, may nagiging successful, merong hindi? May yumayaman, merong hindi? Have you asked yourself about that? Kasi ako ganun dati eh. Nung hirap na hirap ako, bakit ganun? Ginawa ko naman ng lahat. Di ba? May mga ganyan sa inyo? Bakit parang hindi ko pa rin nakukuha yung goal ko? Uy. Alam mo lang, kausap eh. Natanong nyo na ba yung sarili nyo ng ganyan? Ginawa ko lang, parang walang nangyayari? Meron. Nasa process ka lang. Hindi ibig sabihin, nagtanim ka ngayong bukas, bubunga, tanga, walang ganon. Nagigets nyo ako? Hindi ka kasi makapag-antay. Darating at darating. Ang mangga, may season. Hindi bubunga yan pag hindi niya pa season. Yung pangarap mo, may season yan. Hindi darating kung hindi niya pa season. Hindi niya pa sila nag-aantay ka. Hindi ka makatyaga, nag-quit ka. Tanga, hindi pa nga niya season eh. Antayin mo lang. Marami sa ating ganyan eh. Bilis mag-quit. Yung nga gusto ko ituro ngayon, how to quit, para wala nang ano. Pag-apply mo, lulukuhin mo pa, di ba? Kunwari, hataw kang tagal-tagal mo na sa hub. Di ba? 5 kaban na bigas na yata naubos mo, nandiyan ka pa rin sa hub. Anong tingin nyo sa hub? Bahay ang punan? Pangarap mo ba, habang buhay, nandiyan ka sa hub? Pabigat ka. Meron na akong minimentoran, nagpaalam sa akin, in front of me, boardroom. Sir, pauwi na po ako. Kailan? Sunod na araw, meron ng plane ticket. Pauwi na ako sa amin. Ano problema mo? Umuwi ka na. Pag uwi mo, ikaw kahiya-hiya. Bakit? Nagpaalam ka sa magulang mo. Sabi mo, nandito pangarap. Iaahon ko sa iyo. Kayo sa hirap. Uuwi ka na wala. Pagbigyan ka. Kaya hindi nakakapagtaka. Kahit anong bagyo dumaan sa bahay, hindi lumilipad yung bubong. Pagbigyan ka. Lahat ng goals natin, ako I believe, makukuha mo. Yun nga lang, antayin mo, have patience. Wala lang tayong tiyaga eh. Nag-gets nyo? May question, bakit may yumayaman, merong hindi? Parang sa school. Ibig sabihin ba, pag ikaw nag-enroll, pasado ka na? Eh kahit milyon-milyon pa yung tuition fee mo, kung di ka naman mag-aaral, hindi ka papasa. Ganun din dito, tuition fee mo, probably your account. Doesn't mean, multiple accounts, ikakayaman mo na? Kaya, nag-gets nyo? Ibig sabihin, kailangan pag-aralan mo pa rin. Probably some of you here, kaya hindi pumapasa, marami kang bagsak. Tandaan nyo ba? Isang beses ka palang hindi, uy. Gusto mo yumaman na? Tama. Alam ko na yan. Eh, bakit walang nababago sa'yo kung alam mo na? Kahit isang taon ka, 2 taon ka na rito, hindi ka pa pumapasa, hindi mo pa nakukuha yung goal mo, ibig sabihin, marami ka pang dapat pag-aralan. Yes. Hindi solusyon ang pag-quit. Ang aalamin mo, yung solusyon, ano yung dapat ko pang malaman, bakit hindi ko pa nakukuha. Hindi yung ginawa ko ng lahat. Walang ganun. Uy. Hi, Lord. Kalaban mo sa iyong mga pangarap. Number 1, duda. Dami yan. Sarili mo, pinagdududahan mo. Kaya ko ba ito? Para sa akin ba ito? Ding, ang bato, darna, buwan ka na lang. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa sarili mo. Doon pa lang, huwag kang magtataka bakit hindi nababago buhay mo. Sarili mo, hindi mo pinagkakatiwalaan.
Gets nyo? Isa sa pinakamahalaga, pinaka-importante. Ano pa ba kayo? Yes. Yung self-confidence mo, yung belief mo sa sarili mo. Huwag mong tatanggalin yun. Yan, duda. Kalaban mo yan. Yayaman pa ako dito. Eh, bilisan natin. Mahaba to. 6 hours yun lang. Hindi lang tayo. 7 tayo. Launa. Doubt and fears. Duda at takot. Walang kaduda-dudang doubt at walang katakot-takot na fear. Kalaban nyo to. Ano na yung fear? Fear of sharing the business. Fear of failure. Minsan, may kakilala ka, instead of sharing the business, anong ginagawa mo? Hindi mo sinishare. Kasi, natatakot ka, baka pagtawanan ka, laitin ka. Anong malalaman, hindi mo pa sinusubukan. Yung gets nyo? Ay, matakot. At may mawawala ba sa'yo? Wala naman eh. Ang nawawalan sila. Yung opportunity na ikakabago ng buhay na meron sa'yo, yun yung wala sa kanila. Imagine kung ano yung advantage mo sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo. Ano ang advantage mo? Pare-pareho kayo naghahanap ng opportunity. Ikaw nahanap mo na. Sila naghahanap pa rin hanggang ngayon. Lamang na lamang ka na eh. Nandito ka na eh. Nakita mo na eh. Ibig sabihin, half of your feet, nandun na. Yung isang paa mo na lang inaantay for you to become successful. Atras ka pa. Yung iba nakaparinig na. Wala nang pang joy. Ikaw, multiple accounts ka na, magkikwit ka pa. Nag-join ako sa business na to, puhunan. 7,000 plus. Wala akong ganyan. Pero sabi nila, magbabago buhay mo. Anong ginawa ko? Ginawan ko ng paraan. Trabaho mo nga, wala namang pangako magbabago buhay mo eh. Araw-araw mo pinapasukan eh. Nagre-reklamo ka, halit ng feldo, hindi nagbabago buhay ko. Pero babangon ka ng maaga para pumasok. Ikaw, para kanino ka ba bumabangon? Ilang taon akong empleyado. Ilang taon akong empleyado. Hindi mo ba alam niloloko ka lang? Ginagamit ka lang? Kasangkapan ka lang? Hindi mo alam yon? Sino empleyado rito? Natural, wala mong tataas ng kamay. Nahihiya yan. Pero kung ikaw hindi nahihiya, alam mo ba, kasangkapan ka lang. Ginagamit ka ng amo mo para yumaman siya. Ito yung pangit. Nagpagamit ka naman. Kung araw-araw ka pa. Pati linggo, gamit na gamit ako minsan. Kaya ngayon, losyang ka na! Masakit, di ba? Yung skills mo, yung talino mo, sila ang gumagamit para magbago buhay. Binabayaran ka lang nila. Magkano ano mo, sweldo? Kahit hindi eksakto. 28? 28,000. Yung per day mo. 28 na. Carry 1. May calculator. Pinagpapata ka rin ang magpapalawin mo. Dapat alam mo yan, di na kinikwenta. Paano pag hindi pumatak? Hindi walang 900. Patak daw 900, paano pag hindi pumatak? Sabihin natin 1,000, isang buwan ay isang araw mo. Bukas doblehin mo sipag mo. 1,000 pa rin. Pangatlong araw, triple mo sipag mo, 1,000 pa rin. Kahit anong exert mo ng effort, 1,000 ka lang kada araw. Yun yung pinagsisipagan mo? Hindi mo ba nakikita ang halaga mo? Baka ang halaga mo milyon, hindi lang 28,000 per month. Minsan, yung sweldo na yan yung mambubulag sa'yo sa tunay na halaga mo. Parang ako, magkano lang dati? 8,000. Nung ginawa ko to, milyon pala ang halaga ko.
Alam mo ba, 3 araw pa lang nung naimbitahan ako, lahat ng kumausap sa akin doon sa kumpanyang yon, may tiwala sa akin kahit first time namin magkita. Anong sabi sa akin? Yayaman ka. Ni minsan hindi ko narinig yun sa mga superior ko sa trabaho. Nagtrabaho ko ng Coca-Cola sa Nestle kung saan-saan. Sipagan mo lang. Yun lang ang sasabihin nila. Diba? Para yumaman sila. Eh dito hindi. Ako naniniwala. Yung value mo, napakataas. Hindi lang 28,000 kada buwan. Nakukulag lang talaga tayo doon. Huwag kayong magpapaniwala doon. Palibhasa. Huwag naniwala kasi kaya satanas yun. Binubulungan ka. Ay, no? Ay, naku. Takot. Again, ulit-ulitin ko. Yan ang kalaban mo sa pangarap. Wala kang belief eh. Imagine this. Nung ikaw ay nasa sinapupunan ng nanay mo, ilang hundreds of millions kayo doon sa matres ng nanay mo. Let us be adult enough. Nagsama ang nanay at tatay mo, nabuo ka sa matres. Out of hundreds of millions na cells sa matres ng nanay mo, ikaw yung iniluwa niya. Ay, mamamaytan ko nila. Sa bibig pala. Yung nanganak na ba sa bibig? Tanga rin ako, tanga. Ano bang tamang term? Oh. Iniluwa. Hindi mo ba nakita yun? Out of hundreds of millions, isa ka. Ikaw lang yung inluwal ng nanay mo. Ibig sabihin, you were born as a champion. Yes! Ganun ka kahalaga. Tapos ngayon, talunan ka. Mahirap lang kami. Hindi ako nakapatapos ng pag-aaral. Hanggang dito na lang kami tanga. Hindi! Huwag mong paniniwalaan na you were a champion. In the beginning, yun ka. Champion ka. Kung ayaw mong champion, may pilit, may marble, mamili ka na. Bakit napakababa ng tingin mo sa sarili mo? Ako hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ako naniwala. Wala akong halaga. Nagdududahan mo kasi sarili mo eh. Hindi mahirap yung negosyo. Madali ang negosyo. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo kasi wala kang tiwala na kaya mo. Daling naririnig, ang hirap mag-recruit. Hindi mahirap. Mas mahirap magsalita dito. Gusto nyo magpalit tayo. Kayo magsalita, ako mag-iimbita. Ano bakit? Marami sa inyo, pag pinatayo mo dito, walang lalabas sa bibig mo. Bakit? Wala kang experience. Ano kay kwento mo? Ito kinikwento ko, experience. Hindi ko binasa. Buhay ko to. Ikaw, huwag kang magtataka. Pag hawak pa lang ng mic, nanginginig ka na, parang epilepsy. Natural. Takot kang mag-gain ng experience eh. Ang dami mo kailangan experience. Ang dami. Yung rejection, araw-araw yan. Kailangan mo yan. Yung mga tao nagre-reject sa'yo, part yan ng success story mo. Kailangan mo yan. Kaya kung ako sa'yo, damihan mo hanggat maaari yung mga taong magre-reject sa'yo for you to become stronger. Kaya weak ka. Ilan lang yung kinakausap mo. Minsan sarili mo lang kausap mo. Kapag labas sa habo, ano na? Kaya walang humatang na sa sarili lang kinausap. Minsan yung iba sa inyo nung ginagawa, nagkukulong sa CR, iiyak. Yung mga bigat mo sa loob mo, dadalhin mo sa CR, iiyak mo.
Tapos pagligo mo pa, bawal may tayo mo. Alam ko marami sa inyo rito na panghihinaan na kayo ng loob. Huwag nyo itago yan. Ilabas nyo. The more na itinatago mo yan, the more ka nagiging weak. Ano kaya mo lahat naman mararanasan yan eh. Yung time na gusto mo na mag-quit, yung time na wala kang gana, lahat yan mararanasan at kailangan mong maranasan. Kung nandun ka na sa point na gano'n, i-release mo. Hanggang maaari, sabihin mo kay Upline. Upline, pwede ba kitang makausap? Tanong mo, Upline, kasi napanghinaan na ako ng loob eh. Para magamot ka. Para ka pumunta sa doktor, Dok, gamutin niyo ako. Hindi mo sinabi sakit mo. Make sense? Paano kanyang magagamot eh? Wala siyang alam kung anong nararamdaman mo. Baka binigyan ka para sa high blood. Diba? Pero nagtatay ka pala. Make sense? Ganun lang kasimple. Pag napanghinaan ka na, hanapin mo si Upline. Kung hindi Upline, kung hindi mo trusted si Upline, marami ka pang Upline sa taas. Kung wala, nandito kami mga trainer. Energize ka na. Anong pagkakaiba yung lobat ng cellphone mo? I-charge mo pa sa lobat ng power bank? Anong tawag sa'yo? Tama! Iniiwasan nyo kasi yung mga tao na hindi nyo lang itong mga taong to. May it be your upline, mentors, trainers. Sila yung higit na makakatulong sa'yo. Ito ba minsan ang nakapaka-worst na panghihinaan ka ng loob. Ang kakausapin mo, yung kasama mo sa hub na napanghihinaan din ng loob. Part. Saan naghihina ako? Part, ako din eh. Sa tingin mo makakatulong? Yun yung mga iwasan mo na tao. Yun yung mga layuan mo. Kasi maghahatakan kayo pababa. Tapos pag bigla makita si Upline, nandito na kaya. Upline, gusto ko nang bumitaw. Ngayong maling araw mo, Upline, paalam na aking Upline. Etong Upline mo, walang magawa, hindi niya alam yung kahinaan mo, hindi niya alam problema mo. Ang sasabihin niya, at ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may Upline ka ng iba. Wala na akong magagawa, diba? Ang dami nasasabihan dito. Tapos na akong magsalita. May maririnig ka pang comment. Parang Facebook talaga may nagko-comment pa dyan. Sabi isa, sakit na yung pangod ko. Hindi siya ba lang, this is the hardest thing sa industriya natin. Kami, you know why? First, wala
naka-experience kung tumayo ka rito. Pangalawa, this is physically nakaka-train. Kung bakit? Sino naman ganyan ang tsura niyo? Kayo sana pangungutan ko ng lakas. Pero iba. Parang nahawa. Yung iba siguro, alam niyo yung naku-culture shock because ganyan naman yung speaker, sigaw ng sigaw. Ay, gusto magbulong ko na lang. Alam niyo bakit ganito ang magsalita? Galing sa puso. Yang kinalalagyan niyo ngayon, ganyan ako dati. Araw-araw nagpapagal. Araw-araw nagpapakahirap. Araw-araw nare-reject. Araw-araw pinagtatawanan. Araw-araw nilalait. Ganyan ka ngayon. Pero kung papatalo ka doon, mananatili kang ganyan. Pagtawanan, ang dami! Number one, nanalagi sa akin, pinagtawanan ako, nanay ko pa na. Hindi ba masakit? Di ba masakit yun? Yung inaasahan mong, iaangat ka, tutulong sa'yo, yun pa yung number one na naghahatak sa'yo pababa. Yung number one na paghuhugutan mo ng lakas, yun yung nagbibigay ng hina sa'yo. Di ba nanay mo dapat? Kaso hindi. Yan, anak ko yan, walang mangyayari dyan. Isipin mo yun kung gaano kasakit. Ang iniisip ko lang, may nakikita ako na hindi niya nakikita. Kasi kung magtatanim ako ng sama ng loob sa kanya, aanihin ko rin yun. Isa lang iniisip ko, hindi niya kasi nakikita yung nakikita ko. Yun lang yun. Antayin na lang natin yung araw na makita niya yung nakikita ko. Paano niya makikita yun kung walang mababago sa'yo? So anong ibig sabihin? Ang makakapagbago ng isipan ng mga tao, kahit pamilya mo yan, kahit kapitbahay, katrabaho mo yan, resulta mo. Yes. Kahit anong sabihin mo sa kanila kung wala kang resulta, they won't believe you. Eh, ikaw lang naman ang may tiwala sa sarili mo. Kung wala silang tiwala, mas nakakatakot kung pati ikaw wala kang tiwala sa sarili mo. Isa na nga lang maniniwala kayo. That's why you have to be strong. Because you were born as a champion. Yes. How much is this money worth? Minsan ang buhay natin, darating kayo sa point, down na down ka. Darating kayo sa point, magugutom ka. Pamilya nyo hindi kumakain. Minsan darating sa point, maghihiwalay parents mo. Darating sa point yung mga kaibigan mo, na alam mong sila yung sasandigan mo na lang, tatalikuran ka pa. Ganun ang buhay natin minsan. Pero, kahit anong dapa na mangyari sa inyo, guys, magkano yung worth? 1,000. Ibig sabihin yung value mo hindi nababago. Yun ang pag-ibig tayo. You get what I mean? Amen? Ibig sabihin, ikaw lang naman ang naglalagay ng definition sa sarili mo eh. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, mas kilala mo yung sarili mo. Eh, ba't down na down ka na? Actually, kanina, we were analyzing the entry program. Sino sa inyo mga sumali? Kala nyo kasi joke-joke lang eh. Kanina, tinitingnan ko kung sino yung tamad, sino yung masipag. This coming January 30, awarding na. Nakita ko dun, no? Sino yung kumita for the past 3 months, sino yung maraming direct,
Sino yung wala kahit isa? Pero siya pinakatakaw sa hapon. Pero walang production. Kung sino pa yung reklamador, siya pa yung walang production. Oh, ang kapal ng mukha ng taong to. Kita yung listahan, tinitingnan namin kanina. January 30, dun sa mga na-message na. Alam nyo na yan. If you can bring your group, para makita nyo, may mga awards tayo. Tahimik kayo, no? Nanonood ba sa dibdib? Yan. Sanay kasi kayo. Ako ang tawa, sigal natin. Hindi ko. Yung iba sa inyo, attend kasi ang ginagawa niyong tradisyon sa pagpunta dito. Wala sa isipan niyo yung matuto. Ginawa niyo lang tradisyon. Uy, Wednesday, NDO na. Pag uwi mo, wala nang nangyari. Walang natuto. Yun lang, makita lang niya, maten ka. Tsaktaon ka na, NDO. Yun ngayon, patay gutom ka pa. Sabi na iba, ilang beses na ako nag-LDO ah. Sabi na rin eto, yung mga trainers. Paulit-ulit na lang. Yung kanta nga eh. Paulit-ulit mong kinakanta, hindi ka naman yung mayaman. Bakit hindi yung ulit-ulitin? May kakabago ng buhay mo. Ulitin mo yan, di magbabago buhay mo. Ito minsan ang ito, Pepe, nakamasaklap, luma na yung kanta. Ulit-ulitin mo yung papakinggan, ulitin mo yung kakantahin. Ito pa worse, patay na yung kumanta. Sige pa rin. Tapos ito kakabago ng buhay mo. Kinakatamaran mo ng umatin. Tapos gusto mo magbago buhay mo. How dare you? Okay. Gusto niyo pa ba? Yes! Sure kayo? Yes! Sabi ko sa inyo launa. Diba nun ako na-alarm pa doon, sabi ko, Mark, launa, ilagay mo dyan. Pag may lumabas, check mo lang, kung hindi yayaman yan. Huwag ka na tumingin sa katabi mo. Ano nyo ha? Yung iba, nakita ko na eh. Nung tingnan katabi mo, ikaw ang tinuturo ko. Ulitin ko, ikaw. Alam mo bakit hindi ka nagiging successful? Bagsak ka dito. Ang success ng bawat isa, yan pa ba? Yes. 85% galing sa attitude, 15% sa skills. Ibig sabihin, wala akong pakialam kung gaano ka galing mag-present. Ang dami kong nakikita ang galing mag-present sa online. Bilib ako. Minsan, pinapanood ko yan. Kahit di ko alam. Minsan, hindi pa nga tapos yung training. Lalabasan lang. 15% skills. So, anong pinaka-importante? Attitude. So, huwag kang magtataka. Ano yung mga attitude? Dito pa lang, kapos ka na eh. Katamaran. Some of you, I don't know. Kasi iba yung natin sa hub eh. Diba? Yung oras ng katawan. Hindi ko alam eh, yung mga oras ng katawan nyo. Some of you, nag-start ng 7. Diba? Yung iba, katawan nila alas 12. Hanggang umaga na yan. Matutulog alas 8, alas 9. Babangon yan, mga alas 2. Ganyan, diba? Kala hindi ko alam yun. Pandemic times, 2020. That was, kailan na nga ba yun? February, no? Tama ba ako? February 15. March ba? Sabi ko nga, huwag kang nakikinig eh. March 15, 2020, lockdown. Dito kami nun. Diyan kami lahat, management.
When I went home, alam niyo, kanisip ko, how could I train people right now na nasa bahay lang? Bawal lumabas. So I started to learn about the Zoom. Hindi ako taking tao, but I need to learn about this. Kasi sabi ko, maraming mahihirapan pag kami hindi entrada sa pag-train ng tao. So inaral ko, hindi ako taking. Pindot dito, pindot to. At yung sarili ko, pag pindot ko, nawala ko, saan na sila? Pamalay ko dyan, hindi nga ako taking. Pero I need to learn, pinag-aralan ko. For how many months? Every day, tatlong training, presentation, ang ginagawa ko through Zoom. Different groups, local and international. Nung nakaroon ako ng pass, na tinatawag na APOR. Sino may alam ng APOR? Pinas ng A3, A4, tapos A5. Yan yung license for those, tawag nila doon, essential people. Doktor ka, nurse ka, nasa medical ka, pastor ka, preach ka, yung basta yung pwedeng lumabas. Yun yung mga may license. So I happen to avail of it. Kalakay sa sakyan ko, kahit anong checkpoint, nila ako pwedeng parahin. Kasi meron akong gano'n. So what I did is, mag-isa lang ako sa kondo, masisiraan ako ng bait kung hindi ako lalabas. Ha? Sige mo, kulog ka lang down, araw-araw gano'n. Tapos may marinig kang may sinusundo na sa amin noon, sa kondo. Kabahado ako araw-araw eh. Siyempre, hindi mo alam po, ikaw na eh. Siyempre, ikaw lang mag-isa. Ako lang yung pwedeng mamalengke, pumunta ng SM para mamili. Hindi mo masabi kung nahawa ka o hindi. Sabi ko, kailangan kong lumabas. Lumabas ako. Lahat ng mga hub, iniikot ko. Rizal, Bulacan, Cavite, Laguna daw yung iba hindi ko napuntahan. Kaya alam ko ang kalakaran sa hub. Kaya yung mga katakawan nyo dyan, kala nyo may tatago nyo sa akin. May hub, nagkakawala ng kutsara at tinidor. Kaya nakita mo, nagbubukol-bukol sa kanila. Sobrang gutom. Dito sa attitude, dami babagsak. Katamaran, reklamador. Kayo magsabi. Alam nyo yan sa sarili nyo. Ang daming reklamo. Reklamo sa pagkain. Yung ba, nakita ko nga talagang ang hirap ng kalagayan. Mainit. Kasi ibang hub na puntahan ko, di aircon. May hub ako napuntahan, aircon. Aircon yung hub nila. Sarado na. Ngayon bakit? Masyadong binigyan ng komportabling buhay. Imbis na humataw, tulog. Kaya sabi ko, pahirapan nyo sila para ma-realize nila. At the end of the day, umuwi man sa kanila, sila sa kanilang bahay, ganyan din naman buhay nila eh. Ang pagkakaiba lang, doon sa bahay nila, wala kang ginagawa para magbago buhay mo. Sa hub, nandiyan na yung dami nagtuturo sa'yo eh. Diba? May nagko-coach na sa'yo para magbago buhay mo. Yun nga lang, dami. Attitude nila. Magre-reklam. Yan lang naman. Ganyan lang naman. Yan lang naman. Hindi pa lang talaga hanggang ngayon. Matanong ko lang kayo. Wala pa akong training na talagang walang lumabas. Hindi na lang ginawa yan, hindi pa ako nag-start. Kanina sinabi ko, anong ginagawa? Nagsasayawan sila dyan. Di sana umihi ka na kanina. Yung mga babae, maintindihan ko kayo. Sabay-sabay lalabas. Ganyan talaga yun. Pero pag lalaki, natududa ako, sabay ihi. Paliwanag ko sa akin. Mga babae kayo, pag naiihi, hindi mo pakalapit yan. Best, tayo. Kaya mga babae, paliwanag niyo, bakit kayo nag-iimbita? Hindi mo ba kaya? Para saan yung kakilala mo? Isa lang naman yung bawal, hindi naman kayo isang bayo. Tagalinis, kung gano'n. Alam niyo bakit ko naisip yan?
Naalala ko yung mga ex ko. Alam niyo ang laging bukang bibig? Kayong mga lalaki pare-pareho na lang. Tama ba mga boys? Yan na, hugutan na to. Yan. Kayong mga lalaki pare-pareho na lang. Hindi! 5 rin kapatid kong babae. Nanay ko pa 6 na babae sa pamilya. Paglalabas kami, alis kami, kaming mga lalaki. Ligo, bihis, alis. Mga babae, kaligo na. Kabihis na. Ang tagal, sarap ng salamin. Bigyan ko kayong pagbuhay. Visit kami sa Panginoon. Tapos kukunin yung boys and Dutch body. Pati kilay, ahitin. Tapos ahitin, kukulitin na lang. Anong kaibangan yan, bes? Makita nyo ba kami kalalaki, nag-ahit ang bigote, tapos ginuhitan ng gano'n. Walang gano'n, bes! Walang pare-pareho. Alam nyo ba? Each and every one of us were created by God to be unique. Ano pa nasabi yun? There are more than 8 billion people on top of the planet right now. Kahit isa, walang parehong thumb mark. That's scientific. Imagine 8 billion people. Isipin mo kung gaano ka dito. Walang parehong thumb mark. That only means God created you to be unique. Wala kang kapareho, wala kang katulad. Iisa ka lang. Kung tamad ka, yan ka talaga. Huwag kang mandadamay. When gets nyo? Attitude. Gusto nyo, puruhan ko to? Sagad mo, sir. Request yung mga apply. Attitude talaga yun. It boils down to one attitude. Nagtataka ka, bakit hindi ka nagiging successful? Ang tanong, anong attitude mo sa hub? Hindi mo kapag-ugas ng plato, hindi mo magawa eh. Sa kainan, masipag ka eh. Pag-ugasan na, nandun ka na sa higaan. Siya yun. Totoo. Paglinis ng CR. Yung iba, hindi makaimik eh, no? Kasi tumatama eh. Iniisip, ba't kaya ano ba siya? Tamad niya eh. Doon palang makikita ang ugali ng isang tao. Yung ugali mo sa bahay, lumalabas yung ugali mo kahit sa business. Pareho lang yan. Kaya nga attitude yan. Yung mga iba yung basa ko sa mga mukha niyo. Yung first time lalo ako marinig. Ito, pinamabusan ito. Akala ko pinalak ko talaga. Tama, diba? Mo. Kala mo, doon nakatira sa amin. Alam mo ba? Sakit magsalita. Actually, pwede ko na maikandak to. Gagaanan ko lang. Yun walang masasaktan. At the end of the day, ano mangyari sa atin? Di para lang tayo lokohan dito. Di wala kang natutunan. Di sayang yung oras. Di ba? Pag sinabing training, tanda mo to, pag sinabing training, diyan babaguhin yung mga gawain mo na hindi nararapat. Kita niyo si Manny Pacquiao. Napanood ko yung mag-training sa Puisan Hotel sa Baguio. Pinanood ko talaga kasi may 2 sister kami doon nakatira sa Baguio. I went there, malapit lang naman yung bahay ng ate ko doon sa Puisan. Pinanood ko. Sabi ko, grabe yung attitude niya sa training. Focus. Hindi mo pwede istorbohin. Focus. Binubugbog. Ito pinakamatindi. Yung kamagong na kahoy. Paano dito? Isa sa pinakamatigas na kahoy yun. Diliwa, parang gano'n siya. Sinubukan ko. Sakit. Alam mo, pumasok sa isipan ko, no wonder, pagdating ng real battle, minsan nagpapabugbog.
Kikita niya yung style ni Manny Pacquiao. Pabugbog yan, kasi kumukuha siya ng tempo. Ibig sabihin sa training kasi sanay siyang mabugbog. That's why pagdating sa real battle, kahit mabugbog siya, baliwala na. Gets nyo? Yung iba sa inyo, hindi ka, pag sinabi kong bugbog, alam niyo ba, yun yung mga prospect nyo na binubugbog kayo sa dami ng negative na lumalabas sa kanilang bibig. Bugbog sarado ka. Yun yung bugbog. Kaya minsan, ikaw hindi mo na matanggap. Dahil ang sakit na ng mga salita nila, minsan nakikipag-away ka na. Pangit yan, hindi mas pangit ka. Ganun na lang. Kasi hindi mo kaya eh. Kasi hindi ka sanay eh. Alam niyo yun? Kaya a lot of you here, hirap na hirap pag-rejection ang pinag-uusapan kasi hindi ka sanay. Bakit hindi ka sanay sa rejection? Kasi konti kinakausap mo. Damihan mo lang. The more na maraming nagre-reject sa'yo, the more na nasasanay ka, the more na tumitibay ka. Impress mo yung sarili mo. Alam mo ba nowadays, I'm still doing the business, ang dami nagre-reject. Resultado na, trainer na nare-reject. Ikaw pa kaya? Wala ka pang resulta, nag-uumpisa ka pa, anak pa lang, pangit ka pa? Bugbog sarado, no? Diyan ako nakaupo. Bugbog sarado ako. Nasanay ako. Ngayon, mayaman ako. Sinasanay na kita. Ayan, nakasulat sa damit mo. Focus. Sanayin mo lang, araw-araw. Huwag kang matatakot sa sasabihin nila. Ang trabaho mo lang hindi magpa-join. Ang trabaho nyo lang is to share. Trabaho ng prospect mo na mag-decide kung sasali o hindi. Pinahihirapan mo ka dito, mahali ka na, please! Please! Huwag kang nagmamakaawa. Ibinababa mo yung value mo. Iangat mo yung value mo. Kung ayaw, tiwag. Go to the next. Alam mo nang ayaw, pipilitin mo. Sige na, please. Ay ka na. Wala oras ko sa iyo, walang yan. Kapapatayin kita. Huwag ka magmakaawa. Kasi bumababa yung value mo. Punta ka ng Divisoria. Isipin mo, tindera. May tindera ba dito sa Divisoria? Pag hindi naman bumili sa'yo, ano gagawin? Sisipain mo ba siya? Hindi! You will just wait for another customer to show your business. Bibili ang bibili. Pag nireject ka the whole day, the following day, bubuksan mo pa rin tindahan mo. Ganun lang kadali. Just present the business, let them decide if they will join or not. Parang sa barahan, do you play cards? In a deck of cards, there are how many pieces? Oh, maraming sugaro, alam na lang. Grabe nang makatawa. Parang tricycle hero mo na. There are 52 pieces. Sa isang deck of card, may 4 dalas. Sure yun! Tama? Pag pinalasa mo, nakataog, pumunot ka, ilang porsyento alas agad yan? Minsan ang alas na sa dulo, pero sigurado may 4. Ibig sabihin, may alas ka sa grupo mo. Hindi mo lang alam kung sino, kailan, at paano sila maiimbitahan. Tumuloy ka lang mag-imbita ng mag-imbita. Lalabas at lalabas yan. Antayin mo. Baka yung mga nauna mong imbitahan ng mga negative, hindi mo sila kailangan 2. Gusto mo, 2 ka lang. Ikaw, gusto mo, ayaw mo, 3 ka lang. Ikaw, 4 ka lang, ikaw, 5 ikaw, 6 ikaw, 7 ka. Hindi mura yun, ikaw, tumapat sa kanya. Diba, habang dumadami yung negative, dapat nga, hindi ka malulungkot, mas sumasaya ka. Bakit? 52 lang yan, nababawasan ng negative, malapit ka na. Yun ang isipin mo. Ikaw gusto
wag na, parang lumabas dalas ko, wag na, mayaw ka na, ha? Ano ngayon? Wherever I go, whatever I do, if I meet people, I share the business, I let them decide. That's it. Alam na kadali. Pagkasulina ako kahapon, kasulinggoy, kinuwentuhan ko. Hindi ko nang isip, sasali hindi. Importante, share ko. Baka mamaya, gulat ako. Nag-NDO ako, nandito na. Diba? Inimbitahan mo na, di sayang. Ha? Ang sample. O, sa barangay natin pag-usapan niya mamaya, ha? May topic ako, di ba? Saan papunta? Kita nga. Saan ka papunta ako? Saudi Arabia. Kontrata, 2 years. Siguraduhin mo lang, huwag ka nang pipirma ulit ng kontrata. Last mo na yan. Last mo na. Walang choice, nakapirma ka na, di ba? Make it sure pag nandun ka, sakripisyo ka. There are times na matutulog ka, 8 hours, sakripisyo mo lang yung 2 oras mo. Online ka, mag-imbita ka. Huwag mo isipin may sasali. Basta mag-share ka na mag-share habang nandun ka. 2 hours lang yan. 6 hours, itulog mo. Alam bakit? Hindi naman habang buhay gagawin mo yan. Ngayon lang. Kasi kailangan mo. Kasi kung di mo gagawin, habang buhay ganyan ka. Habang buhay baka bumalik ka doon. May pamilya? Yun. Dapat maging guilty ka. May anak? Yun, lalo, dinamihan mo pa. Alam bakit? Hindi ko maintindihan bakit minsan ang Pilipino mahirap na dadamihan pa yung pamilya. Tapos minsan isisisi sa gobyerno. Iba't siya Duterte, iba't siya si BBM. Nung ginawa mo yung bata, hindi ka nagpaalam kay Duterte. Ang kahirapan mo, hindi gawa ng gobyerno yan. Hindi mo ba alam ang kahirapan mo dagdag pabigat sa gobyerno? At hindi mo alam solusyon ka rin? Hindi ako galit. Galit na galit. Pag nagpayaman ka, mababawasan ang mahirap, mababawasan ang nakaatang sa gobyerno. Dahil ang pagyaman mo wala sa gobyerno, nasa iyo. Kaya sa darating na halalan, huwag mong kakalimutan, numero 1 sa balota. Totoo! Ito, para ma-realize mo, ate. Pagdating mo doon, isipin mo na lang, inaalagaan mo anak ng may anak. Yung anak mo dito, lumalaki na hindi ka kasama. Hindi ka ba nagigilty doon? Minsan may sakit ang anak mo, dapat nasa tabi ka. Iba ang nasa tabi niya. Kalong-kalong mo yung anak ng kanin. Tama? Nakakatawa pero realidad. Oo. Minsan yung masakit, handa mo to yung nakakagamot. Walang gamot na hindi mapait. Kaya ganito ako magsalita. Masaktan ang masaktan. Pagbaba ko rito, ituturing mo akong kaaway. Anong problema sa akin? Problema mo yun. Kasi hindi kita himasin dito. Hirap na hirap ko, okay lang yan, okay lang yan. Siya tinatamad ako, okay lang yan, okay lang yan. Siya gusto mo na mag-quit, okay lang yan, okay lang yan. Tanga, walang ganon. Ano ka manok, hindi mo simasin ko?
pagdating madaling araw. This is the way I train people. Bakit? Ganito kasi ako nag-grow. Nakarinig ako ng masasakit na salita sa mga speaker. Hindi ako tumalikod. Tinanggap ko lahat yon because that's correction. Minsan, may ginagawa ka na hindi tama, hindi mo nakikita yon. Someone must see that. That's why the basketball team needs a coach para i-direct sila sa tama. Michael Jordan, kilala mo? Kumusta mo ako sa kanya? Kilala mo ba? LeBron James, kilala mo? Parehong magaling? Oo, sa barangay natin pag-usapan. Parehong magaling? Oo, tingnan mo to ha. Makinig ka maigi. Ate, anong pangalan? Ha? Pinaganda mo. Paano una? Chak. Pinaganda Chak. Chak na lang ha. Tignan mo ha. LeBron James magaling. Kobe Bryant magaling. Michael Jordan magaling. Pero tingnan mo to. Pag ibang nag-coach sa kanila, hindi lalabas yung galing nila. Gets mo? Tingnan mo si Michael Jordan. When he was being coached by Phil Jackson. Di ba champion? Nung ibang nag-coach sa kanya, Washington Wizard, nag-champion? Hindi. Kasi minsan, yung galing mo, may nakakakita. Ngayon, tuturuan ka anong gagawin mo kasi yung skills mo angkop doon sa nakikita niya sa'yo. Amen? Amen. Saputin pa niyo. Kailan ka alis ate? Uwi na. Mga pa na. Ano oras flight mo? Ha? Galing mo. Ay, dala mo na yung gamit mo. Hindi, ang tanong ko kung dala mo yung gamit mo. Pero gusto ko yan sakripisyo mo because bago ka umalis, umaten ka rito. Pero sana wag masasayang. Sana pagbalik mo sa Pilipinas, global pa rin yung isisigaw mo. Tatandaan ko yung pagmumukha mo. Wala tayo sa live. So, shout out ka dyan. Dito na tayo. Live na tayo. Kaya, baunin mo to ha. Yari ka dyan. Attitude. Baunin mo. Gandahan mo yung attitude mo pag nandun ka. Ha? Huwag ka magre-reklamo. Tanda mo to. Huwag yung panay ang pag sinabi ni Upline, sumunod ka lang. Parang kang tanga lang. Tingin ko lang, yes, Upline, yes, Upline, yes, Upline. Okay lang yun. Ano bakit? Dinadala ka sa tama. Kapit-bahay mo nga, di ba? Kung ano sinabi. Sinusunod mo. Sabi nila, gusto mo yung dumikit ka, makinig ka sa mayayaman. Gusto mong gumanda buhay mo, dumikit ka, makinig ka sa mga gustong gumanda buhay. Tama? Gusto mong maging miserable buhay mo, dumikit ka, makinig ka sa mga miserable buhay. Kung sino yung higit mong pinapakinggan, nagiging ganun ka. Hanggat maaari, yung mga negative na tao, iwasan mo. Sa okay lang umiyak. Naiintindihan ko yan. Make it sure yung pag-iyak mo, alam mo, babawi ka. Babawi ako, anak. Oh, babawi ako ng pag-uwi ko, si Sir Bong mo nang may tsokolate. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Pero, okay lang if you want to release ka. Kasi pag mo yan sa loob, mabigat yan. Release lang. You wanted to cry, cry. Ako kahit lalaki ako umiyak. Huwag ka maniniwala sa lalaki hindi umiyak. Yung lalaki hindi umiyak, hindi tao yun. Bakit? May emotion tayo, ba't di tayo iyak? Ako, may iyak din ako. Alam ba pinaka-maikling verse sa Bible? Jesus wept. Jesus na umiyak. So, pag di ka umiyak, satanas ka.
Belief. Tsa, yung belief mo. Tanda mo to, baunin mo to. Pagpunta mo roon, siguraduhin mo pagbalik mo mayaman ka. Kaya, tanda mo to ha, 2 years is very, very long. Arawin mo lang to, tiyagain mo lang yung 2 taon na yan, mahaba na sa akin yan. Kung seryoso ka. Pag sineryoso mo to, 1 taon lang yan. Naniniwala ko, yayaman ka. Bongga. Pero pag ikaw tinamad, maghihirap ka ng bonggang-bongga. Gusto niyo pa ba? Huwag ko na. Ang araw na akong hindi ko makain eh. Ha? Saing na to. Tingin sa akin, ungkol sa akin. Ay. Oh, number 3. Lapit na tayo. Bilisan ko na. Commitment. Yan, katulad niya. Commitment yan siya. Parang commitment na hindi ako papayag na hindi ako yayaman. Hindi ako papayag na uuwi ako ng Pilipinas na hindi ako mayaman dahil nakita ko na yung opportunity sa pamamagitan ng kumpanyang to. Gagawin ko to. At huwag mong i-commit yan sa akin, sa kanila. I-commit mo yan sa sarili mo. Kasi pwede mong sabihin sa akin yan, pero pwede mo rin lang akong lukuhin. Alam niyo pa pag sinabing commitment, katulad ng magjojowa, susungkitin ko lahat ng butuin sa langit, ibibigay ko sa iyo. Makamit ko lang ang matapos mo. Pagkaraan ng 5 taon, kasal sila, pinatunayan yan. Nakita lahat ng bituin, doon sa lalo. Matatamis magsalita. Kaya yan. Commitment yan eh. Yung pagkakain, natapin yung upuan. Tatawid sa kalsada, di ba? Ganyan, di ba? Tatawid sa kalsada, yung lalaki nasa danger side. Pag palito yung sasakyan, nandito yung babae. Pagtawid, lilipat mo. Totoo, commitment yun. Kasi mahal mo, magkukumit ka. Tama? Pagsakay sa jeep. Yun ang humuhugot, oh. Pagsakay sa jeep, di ba? Aalalayan. Di ba? Pagtawid sa kalsada, di ba? Ganun. Commitment yan eh. Kaya mga lalaki ganyan kayo. Ganyan yung lalaki. After 5 years of marriage, ayun na, nawawala na. Pagtawid, ang bagal mo kasi! Tama ba mga nanay? Kaya, meron akong kakilala na psychologist. Ito yung ano niya, ito yung advice sa mga may asawa na, sa matatagal na, sa mga magjojowa pa lang, sa mga magjowa ngayon. Tandaan niyo to, you always have to renew your vows. Sabi nga sa akin, sa mga may nakapag-asawa na, every 5 years, you have to renew your vow. Bakit? Minsan yung vow mo, commitment mo, iyaman mo sa global, kahit may rapan ako, kahit mapagod ako. Wala pa nga 1 taon sa global, hayag ko na! Ang hirap! Imbitahan ko na lahat ng kamag-anak ko, kapitbahay, katrabaho, lahat sila negatibo. Walang naniniwala sa akin. Tawa ka, patutoy mo ka lang, ha? Ganyan din yung mga umalis sa umpisa. Masaya.
Ikaw lang naman nakakalam sa sarili mo yan. Pwede mong sabihin na, hindi, lalaban ako. Ganyan din yung sinabi nila. Mas kilala mo yung sarili mo. Dito, alam nyo dito, patatagan dito. Alam mo, number 1, na patatagin nyo rito? You want to hear it? Emotion nyo. Marami kasi sa atin emotional. Lalo kayo mga kababaihan. Between a man and a woman, ang babae ang masyadong emotional. Kaya maraming nagiging successful sa gabi ng lalaki. Pero that doesn't mean kayo mga babae, walang karapatan. Bawasan mo lang yung emotion mo. Yes. Yes. May emotional tayo pag gagamitin. Ito mo negosyo? Ano? Ikaw? Hindi. Ikaw? Hindi. Ikaw? Hindi. Ikaw? Isipin mo, yung pangarap mo hindi nakasalalay sa kanila. Ikaw ang gagawa. Ibayan mo lang yung loob mo. Sintibay ng isang bloke ng simento. Sintibay ng bato. Corn marine epoxy. Whatever your mind can conceive, your body can achieve. Marathon. Kung anong lagi mong iniisip, sinusunod ng katawan mo yan. Pag iniisip mong mahirap, mahihirapan ka talaga. Pag iniisip mong hindi ka yayaman, hindi ka talaga yayaman. Dalawa lang ang pwede mong piliin. Yes o no. Yayaman o hindi. Dalawa lang pinahirapan mo pa sarili mo. Dalawa lang yan, guys. Yes or no? Bad or good? Yun lang yun eh. Between believing and doubting. Basta niwala ka pagdudaan ng sarili mo instead of believing in yourself. Wala kang tiwala sa sarili mo. Meow, 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 meow. Lumalalim na ba yung ano nyo? Yes. Pinapalalim ko lang yung pundasyon nyo. Honestly. Kasi kung mababaw pundasyon mo rito, baka last day na natin magkita to. Totoo. Kaya itong training na to, lalo ako yung nagsasalita. Gusto kong patatagin at whatever, kahit anong yanig sa'yo, matibay ka. Iwanan ka man ng iyong downline. Iwanan ka man ng iyong upline. Yung iba kasi sa inyo, ganito, dito nga, pag lumipat yung upline, sunod-sunod kayo upline. Kung nasaan ka doon, pupunta sa impyerno, sunod ka. Guys, this is individual journey. Huwag kang magre-rely sa upline mo. Kung anong kaya nila, kaya mo rin yun. Anong kaya nila, kaya ko rin yun. At kung anong kaya ko, kaya nyo rin yun. At kung kaya nyo yun, kaya natin lahat yun. Mga kababayan ko, believe ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Kung may itim, may puti, meron din kayo Pinapalalim ko lang, guys. Kaya tandaan nyo, the next time that I will be conducting a training, baka mamaya matagal na naman. Hindi natin masabi. Kasi I remember, kailan ba uling nag-hindi ang tagal?
Kasi ikot na naman kami, Pilipinas. O baka ito yung huling gabi ko. Ano may kunin ako ni Lord, anong gagawa ko? Ba't parang malungkot ka? Huwag na lang ako, ikaw na lang kunin mo. Ako na nga ito, ayaw mo pa! Kasi you never know, hindi natin hawak buhay natin. Kaya everyday, ibigay mo yung best mo. Everyday when you do the business, give it your best. Hindi man para sa'yo, para na lang sa mahal mo sa buhay. Marami sa inyo rito, hindi naman taga Manila, taga Mindanao, taga Visayas, taga Norte. Alam ko yung iba sa inyo, alam niyo yung nandun na kayo sa point, sana kasama ko nanay ko, sana kasama ko tatay ko, sana kasama ko yung kapatid ko, pero naririto ka, nakikipagbaka. Nandito ka na rin lang, sumabak ka na, ayaw mo pa ituloy. Himik kayo. Pag tumatama, nananahimik eh. Next. Usapan natin pangarap. Hindi natin kung ano, hindi ko natatanungin yung mga pangarap nyo. Hahaba lang tayo. Lahat naman, di ba? Pangarap magkaroon ng bahay. Siyempre, lupa. Hindi na pwede, baka ito wala kang lupa, nagkaluntang ka. Sasakyan. Lalo ngayon, di ba? May mga AI na sasakyan. Saan niyo ba yan? May mga taxi na ngayon na walang driver. Oh, saklat, meron na. Taxi, walang driver, AI. Nagkalat na yan sa Amerika. AI na. Ganon ka-tricky ang mundo natin ngayon. Sa Facebook, pag hindi ka maingat, mapapaniwala ka, hindi mo alam AI yun. Automatic na yun. Ay. Travel abroad. Lahat naman section, di ba? Gusto mag... Sino ba yung nakita ko na grupo? Sino ba yung nag-Korea? Can you raise your hands mga nag-Korea? Daming Koreano, di ba? Akala ko yun din siya. Huwag kayo papayag na isang bansa na mapuntahan mo. Enjoy your life. Daming bansang gaganda. Pilipinas na nga lang, hindi mo maubos. Daming magandang lugar. Doon sa mga friend ko sa Facebook, doon bago. Hindi nyo kasi nakita yun sa isang Facebook. Yung buong Pilipinas na ikot ko. Napuntahan ko na lahat. Taga saan ka? Iloilo. Puntahan ko na. Bahay nyo lang hindi. Gimaras. Diba? Mango Festival. Kahit pag nag-aaway kami, walang kwenta. Papatayin. Galit na. Lambing pa rin. Patay na kayo. Sasakyan. Ako naman. Dream whatever you wanted to dream. Sports car man yan. Sports car, 3 gulong. Sige. Kaya mo yan. Eh syempre, na-flat yung isa tinanggal, di 3 lang, di ba? Pero huwag kayong mangarap ng to, iwawarn ko kayo, kaibigan ko, bumili. Raptor 4x4. Pumunta sa Binondo ng park, may mga bata naglalaro, uy, 4x4. Kumuha ng bato. Ginuhitan, equal 16. Gas-gas. Gas-gas sa sakit. Pinala sa kasa, pinayos, binurak. Pagkala ng 1 linggo, bumalik. Park, kita ulit ng mga bag. Pinura yun, tama ako. Umulit ng bato. Ginuhitan yun.
16, gasgas ulit. Binalik sa kasa. Inaayos, sabi niya, Brad, pinturahan mo na. Para hindi na magasgas. Ganyan ang itsura ng tractor niya. May solusyon na, wala nang problema, may solusyon. Bumalik, pagkaraan isang linggo, nakita ng bata. Sabi ko na tama ako. Kumuha ng bato. So, binalik sa kasa. Brad, alam ko lang mangyayari. Pinturahan mo na rin ganyan. Medyo. Isang linggo, bumalik. Nagpak. Doon na itong bata, nakita. Sabi ko na nga, kumuha ulit ng bato. Nilagyan. 100%. Commercial lang yun, commercial lang, ha? Pero may nakikita lang lang dito. Hindi tumatawa. Mga patay niya. Talagang kita mo yung halos nasubo yung katabihan. Delikado yan. Pinigilan mo. Wala na kasi. I-release mo na. Pag ikaw nakasimangot ka, umulan ng blessing kay Lord, tatalbog lang yan. Ang gagawin mo, pag ikaw nakangiti ka, umulan ng blessing kay Lord, salong-salong yan. Kaya ikaw, na nakangiti, siksikin mo yung katabi mo na simangot. Yung tumatalbog sa'yo, tatalbog yan. Ganun pa rin. Alam naman. Sabi nga nila, it's really hard to face the problem if the problem is your face. Hindi hirap. Tapos gusto maging success. Iba naririnig ko. Sherbong, pag nagtitraining, hawa ka ng tawa. Gusto mo pag-wake ko? Iyak naman ng iyak. Ang tanong, may natutunan wala? Yes! Tambi. Alam niyo, malungkot na nga buhay natin. Hindi ka patatawa. Pinapagaan ko na nga eh. Lalo sa mga empleyado. Lungkot ang buhay ng mga yan. Pasok sa trabaho. Dapat kahinig. Karamihin ka. Dumating yung boss. Ang morning, sir. Pagtalis. Tama, di ba? Wala mo na. Kakasuntuin ko. Araw-araw papasok. Ganun ka ng part, di ba? Ibig sabihin yung buhay mo, kontrolado ng amo mo. Pwede ka naman mag-resign. Meron namang opportunity, ba't hindi mo gawin? Pwede mong piliin kung anong gusto mong buhay. Bakit ganyan buhay mo? Yan ang pinili mo eh. Bakit mahirap ka? Pinili mo yan eh. Pwede naman baguhin kung gusto mong baguhin. Di, para gusto mong bago buhay, unahin mo magbago kung paano ka mag-isip. Kasi pag nabago yan, mababago buhay mo. Tulog ko talaga pa. Mahirap ko mga lolo-lola ko. Mahirap ko mga tatay na rin ko. Huwag na mamanayin ko yun. Diba? Tapos di pa kami nakapapaga. Yan ko lang talaga kami. Hindi sabi ng pawang gabi. Yun yung naka-ano eh. Yun yung naka-record sa utak mo. Eh, everyday, yan ang ina-attract mo, yan ang pinapamuhay mo. So, baguhin mo ngayon paano ka mag-isip. Wherever you go, wherever you are, alam mo na magbabago buhay mo. Kontrolado mo yan. Sok-sok ko na nakatingin kanina pa, masama. Ay, kapit na tayo.
Excitement. Tingnan mo yung katabi mo. Ano mo? May excitement ka bang nakikita? Ano? Excited yumaman o excited mag-quit? Dapat lagi tayong excited. Ano bakit? Kasi yan yung mga trap natin. Pansinin mo, ikaw naman ang gagawa ng paraan para sumaya ka, di ba? Kahit walang regalo, kahit walang pera, but if you choose to be happy, you can be happy. Hindi pera ang magpapasaya sa'yo kuminsan. Ika! Alam mo, may dala kang kaldero dito. Taas mo yung excitement mo. Ako everyday. Kada bangon ko, excited ako. Excited ako makarinig ng good news. Excited ako sa kakabago ng buhay ko. I-attract mo yun. Wherever you are, nasa hub ka, excited ka, may pay-in ako. Pag ina-attract mo yan, darating yung time, alam mo, mag-o-overflow yung pay-in. Excited kasi lagi, ina-attract mo eh. Pero yung pagbangon mo, may kape kaya doon siya apply. Ay, meron na. Dito ang kopi ko. Tawa-tawa kayo ha. Pag tinanong, ganda ng libin. Kape sa hag, kopi ko. Lang ka. Minsan, pati produkto, hindi nyo magamit. Hindi ko maintindihan. Kahit makipagpustahan ako dito, marami sa inyo hindi ko magamit ng produkto. Pero kung makapost kayo sa Facebook, nakikita ko yan. Kung magano, hindi naman kita sa itsura. Pampaganda eye glow. Pangit naman siya. Ano bakit? Gamitin mo! Alam niyo ngayon, ang dami nagtataka kahit kaklase ko. Ka-age ko. Pero itsura, ang layo. Hello! Kahit sila nagtataka, ano ba sikreto mo? Baby face ka pa rin. I'm turning 52 this June. Wow. But I don't look like 52. Hindi lang kaya age lang. At naman may papanda. Oh, bakit na ang baby face mo? Hindi nila alam, breakfast ko palang serena. Hindi, naniwala ka naman. Siyempre yung mga produkto natin. Alam yung breakfast ko dyan? C24 Colidus breakfast ko na yan. Wala pa, kailangan wala pa akong kinain. Nagtitake na ako niyan. Colidus and C24. It's best taken bago ka kumain. At least 30 minutes to 1 hour before. Take.